Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Martes. Isa patay, isa kritikal sa salpukan ng dalawang motorsiklo sa Mangaldan, Pangasinan. Isang hiker sa Mount Pulag ni-rescue matapos makaranas ng hypothermia. Magical themed at artificial snow tampok sa pailaw ng bayan ng Talavera sa Nueva Ecija. At iba't ibang cartoon characters at anime bida sa mga disenyo ng electric float sa Candon City. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan higil sa road elevation project sa Dagupan City. Perez Boulevard sa Dagupan City ginawa ng one-way dahil sinimula na ang pagtatabon o backfilling sa kalsada. Nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, tuloy-tuloy ang isinasagawang road elevation at drainage construction ng DPWH sa lungsod ng Dagupan. Kasabay nga niyan ay nagpapatupad ng one-way traffic scheme ang poso sa bahagi ng Perez Boulevard. Epektibo nang ipinapatupad ang one-way traffic scheme sa Perez Boulevard sa Dagupan City. Matapos ang konstruksyon ng drainage canal sa lugar, sinimula na rin ang backfilling o pagtatabon sa half lane sa lugar. Matinding trapiko ang mararanasan sa lugar kung hindi rin ipapatupad ang one-way traffic scheme. Pero dinagdagan na natin ang enforcer dyan. Nagdagdag ako ng 4 dyan eh. Tanging ang mga sasakyan galing Tapuac at Gilig ang pwedeng dumiretso sa Perez Boulevard patungo sa Mayombo MH Del Pilar. Hakana naman sa Rizal Street ang mga sasakyan na pupunta sa Tapuac, Lucao o sa Western Pangasinan. Sa ngayon, bahagyang nahihirapan ng mga motorista sa pagbabago na ito sa traffic flow sa syudad. Apektado raw ang kita ng mga tsuper dahil sa nararanasang traffic build-up. Bumabagal yung usad ng trapiko. Humihingi ng pangunawa at pasensya ang poso sa mga motorista. Tiniyak ng poso na sa oras na matapos ang road elevation project ng DPWH sa syudad ay giginhawa rin ang biyahe ng mga motorista. Chris, sa mga oras nga na ito ay tuloy-tuloy yung usad ng mga sasakyan dito sa Perez Boulevard. Sa aking likuran, Chris, ito yung bahagi ng Perez Boulevard na tapos ng tabunan o tapos na yung backfilling na isinagawa ng DPWH. Bagamat tuloy-tuloy pa rin yung pagtabon sa ilan pang bahagi ng Perez Boulevard. Sa ngayon, Chris, one-way siya, kaya naman walang problema dahil yung flow ng mga sasakyan ay tuloy-tuloy lamang. May mga naka-standby na mga traffic enforcer para magmando sa lagay ng trapiko dito nga sa lugar. At bukod dito ay may mga traffic enforcer din na nakabantay sa bahagi naman ng MH Del Pilar para matiyak naman na tuloy-tuloy din ang usad ng sasakyan at walang mangyaring traffic build-up. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Isang patay at isang kritikal sa salpukan ng dalawang motorsiklo sa Mangaldan, Pangasinan. Sundan sa report. Labis ang pagsisisi ni Mang Jinky Servas matapos niyang payagang lumabas ng bahay para pumasyal sa barkada ang kanyang 21 anyos na anak sa Mangaldan, Pangasinan. Yun na raw palang huling sandaling makikita niyang buhay ang bunsong anak. Mag-aalas 3 ng madaling araw kanina nang maaksidente ang anak dahilan para bawian siya ng buhay. Malungkot din, sakit, umalis siya, buhay na buhay. Tapos nabalita mo na patay na. Sa investigasyon ng pulisya, galing sa inuman at pauwi na sana ang biktimang si Jinky Servas Jr. sa kanilang bahay. Nawalan daw ng kontrol sa pagmamaneho ang biktima. Ayon po sa ating investigation, nag-encroach po yung motorcycle na heading west doon sa heading east na motor and nag-cause po ng salpukan. Yes po, ma'am. Agad dinala sa pagamutan ng mga biktima. Dead on arrival sa pagamutan si Servas Jr. habang kritikal naman ang driver ng isa pang motorsiklo. Patuloy pa rin ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Dead on arrival naman sa pagamutan ng motorcycle rider na nakilalang si Shairus Abuloyan, 20 anyos at residente ng Barangay Parang, Sarat, Ilocos Norte. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, mag-aalas 6 ng madaling araw kanina, nawalan ng kontrol sa pagmamaneho ang biktima sa pakurbang bahagi ng Barangay 29, Lawag City. Walang suot na helmet ang biktima ng mangyaring aksidente.
Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Dagupan City Police tiniyak na wala ng manufacturer ng paputok sa lungsod base sa kanilang monitoring. May ulat si CJ Turida. Mahigit 3 dekadang naging manufacturer ng paputok ang pamilya Shapno sa Barangay Bacayao Norte, Dagupan City. Natigil ang kanilang operasyon noong pandemya. Nang makabalik sa negosyo matapos ang pandemya, hindi na sila gumawa ng paputok. Nag-shift sila sa pagiging dealer. Kasi wala nang wala nang paggagawaan, wala nang space, yung ganyan. Kaya nahinto na naging dealer na rin. Mas okay na rin siguro yung dealer para wala nang madisgrasya, parang ganun. Inaangkat ang kanilang mga paninda sa Bulacan. Hindi pa raw gaanong kalakasan ang kalakalan ngayon. Pero inaasahan nilang magkakaubusan ang paninda ilang araw bago ang selebrasyon ng bagong taon. Mahigpit ang ipinatutupad nilang seguridad sa kanilang bodega upang makaiwas sa insidente ng sunog. Bawal magsigarilyo, mga ganyan. Marami dyan, yung mga tubig na sa drum. Ganyan, buhangin. Pinaigting pa ng Dagupan City Police ang kanilang monitoring kaugnay sa mga negosyante ng paputok sa lungsod. As of now, wala pa naman po kaming namumonitor na mga gumagawa ng mga illegal na paputok dito sa ating lungsod. Regular ang koordinasyon ng PNP sa lahat ng mga opisyal ng barangay upang higpitan pa ang kanilang Oplan Iwas Paputok campaign. Maaari, huwag na tayong gumamit ng mga malalakas na mga firecrackers during the celebration of Christmas season and the New Year celebration. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North, Central Luzon. Kinailangang iligtas ang isang hiker sa Mount Pulag matapos makaranas ng hypothermia. Yan po yung lubhang pagbaba ng temperatura ng katawan dahil na rin sa matinding lamig ng panahon. Sa tulong ng mga otoridad, nasagip ang hiker at nadala sa kanilang homestay sa Babalak, Basoy para makapagpahinga. Nasa maayos ng kondisyon ng hiker na inabisuhang magpatingin sa doktor. Pinaalalahanan ng Department of Environment and Natural Resources ang mga hiker na magpakondisyon at mag-ehersisyo muna bago umakyat sa pulag. Bloodletting at free legal consultation isinagawa sa Calasiao, Pangasinan. Sundan sa ulat ni Jeric Paziliao. Ilan sa mga aktibidad sa selebrasyon ng Puto Festival sa Calasiao, Pangasinan ang bloodletting at free legal consultation na ginanap sa sports complex. Katuwang ang Region 1 Medical Center, nakiisa ang mga pribadong mamamayan at mga empleyado ng pamahalaan sa aktibidad upang matugunan ang pangangailangan sa supply ng dugo. Tulad ni Randre na first time mag-donate ng dugo. Para maging healthy, uulitin pa rin po. Pero hindi naman siya masyadong masakit. Yung pagkatusok, masakit siya pero yung nandyan na yung injection, wala na. Target ng bloodletting activity na makalikom ng humigit kumulang 250 bags ng dugo. Talagang kulang yung dugo natin. Sa dami po ng mga nangangailangan, sa mga admitted patients for surgeries and other cases. So talagang kailangan po talaga natin ng mga blood donors. Kasabay ng bloodletting ang free legal consultation katuwang ang isang pribadong universidad sa Dagupan City kung saan mabibigyan ng legal advice sa mga nangangailangan ng serbisyong legal. Kinoconsult sa mga free legal consultations like this are for correction of entries sa kanilang mga birth certificate, mga issues nila sa kanilang mga kalupain at mga issues nila sa kanilang mga pamilya, mga legal issues dyan. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Jeric Paziliao, One North Central Luzon. Iba't ibang cartoon characters at anime ang bida sa mga disenyo ng electric floats sa Candon City. Silipin sa ulat ni Glam Caligdan Dizon. Nagliwanag ang mga pangunahing kalsada sa Candon City nang pumarada ang mga nagliliwanag na mga float. Ang taunang Electric Float Parade ay bahagi ng selebrasyon ng Feria de Candon. May temang pambata ang parada ngayong taon kung kaya bida ang samut-saring cartoon characters at anime sa mga disenyo ng floats. Ipinamalas ng iba't ibang barangay ng Candon City ang kanilang pagiging malikhain sa mga electric float. Meron din silang sariling team. So kung ano yung team nila this year, yun din ang ginagawa nila. So parang kaya naging matatawag na Candon during Christmas na City of Lights. Super saya sir kasi different towns naglaban-laban. Santa Cruz kami.
Mahigit 20 bayan naman mula sa ikalawang distrito ng Ilocos Sur ang nagpasiklaban sa disenyo at pailaw. Maraming bisita ang namangha sa parada gaya ni Patricia na maagang nag-abang sa pagdaan ng mga makukulay na karosa. Pinaghandaan talaga, so worth it naman yung paghintay namin kanina pa kaming 4 p.m. dito. Sa huli, itinanghal na kampiyon ang float ng Santa Cruz Ilocos Sur na may disenyo mula sa isang Japanese animated series na Sailor Moon. Glam Calicdan Dizon, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nagkarambola ang 3 sasakyan sa Jadi Nueva Vizcaya. Ayon sa mga pulis, tinatahak ng wing van truck ang pababang bahagi ng Daang Maharlika sa Barangay Balete nang mawalan umano ito ng preno. Kwento ng truck driver sa pulisya, ibinangga niya ang truck sa buhanginan matapos pumalya ang preno. Tumagilid ito at nadaganan ang paparating na pick-up. Nadamay rin ang isa pang truck. Nagtamo ng mga galos at sugat ang mga driver at pahinante ng mga sasakyan. Natanggal sa kalsada ang tumagilid na truck matapos ang ilang oras. Comelec Provincial Office, hindi inaalis na may kinalaman sa politika ang pagpaslang sa isang konsehal sa Umingan, Pangasinan. Tutukan sa report. Hindi inaalis ng Comelec Provincial Office ang posibilidad na may kinalaman sa politika ang pagkakapaslang kay Councilor Ponciano Oña ng Umingan, Pangasinan. Dating punong barangay si Oña, 2-termer na konsehal ng bayan at muling tumatakbo para sa 2025 midterm elections. Bukod dyan ay ang pagiging national president ni Oña ng isang party list. Pero depende pa rin ito sa magiging resulta ng investigasyon ng binuong task group ng PNP. Una na nakakalungkot din dahil baka gawing basis yan or sabihin ng iba na magulo na yung ating election sa Pangasinan. Ayon sa Comelec, nag-convene ang Municipal Joint Security Control Center ng Umingan upang i-assess kung kailangang irekomenda ang bayan na maging area of concern sa darating na eleksyon dahil sa insidente. Patuloy ang investigasyon ng SITG Oña upang matukoy ang posibleng motibo at kung sino ang utak sa krimen. Nag-coordinate po tayo sa kanila sa pagsasagawa po natin ng investigation para po malaman po natin ang mga possible motive po ng nangyari po kay Sir Onyong po. Aminado ang lokal na pamahalaan na malaki ang epekto ng insidente sa pagpapanatili ng peace and order sa bayan. Malaking epekto po. No? Lalo na ngayon yung eleksyon papalapit na po. Ang Umingan po naturingan tahimik . Gayunman, tiwala ang alkalde sa PNP na mariresolba ang insidente sa lalong madaling panahon. Kasama si Jing Dacanay, CJ Torida. One North, Central Luzon. Hindi pa ba nagsisimula ang campaign period? Poster ng aspirants nakadikit na sa iba't ibang lugar sa Bangaldan, Pangasinan. Sundan sa report. Hindi pa man nagsisimula ang election period. Marami nang nakadikit na poster sa ilang lugar sa Bangaldan, Pangasinan. Hati ang reaksyon ng mga butante. Okay lang naman, madam, kasi hindi naman sila namumulitiko kasi ang Christmas lang pa naman. I'm also against with that. Kasi wala pa yung naka-schedule na naka-program na talagang Ayon sa Comelec, hindi may tuturing na premature campaigning ang pagdidikit ng mga poster ng mga aspirant. Sa mga ginagawa nila ngayon, wala tayong legal basis para ipatigil yung kanilang mga activities na yan. Dahil hindi na kinukonsider yan as campaigning. Bagamat wala pang nilalabag na election offense ang isang aspirant, panawagan ng Comelec na maging patas sa ibang aspirant. Yun nga lang sana, huwag naman yung lavish or extravagant na means. Pakita pa rin sana na kahit papano, kahit wala ng premature campaigning, is parang compliant pa rin sila nang hindi yan magkokos ng parang unfair na treatment or magkaka-apekto sa tinatawag natin na
fair elections. 45 araw ang campaign period para sa mga national candidates, habang 30 araw naman ang inilaan para sa mga tatakbo para sa mga lokal na posisyon. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Tatlumput-tatlong taon na naghirap ang Mapua Cardinals bago muling maghari sa NCAA Men's Basketball. Kaya sinulit ng Mapua community ang pagdiriwang. Kasama ng buong kupunan sa victory party ang kanilang pamilya at Mapua alumni. Ninamnam nila ang tagumpay mula sa pagiging runner-up sa season 99. Sakto raw ang championship sa pagdiriwang ng sentenaryo ng universidad sa January 2025. Kasalo rin sa tagumpay ang ilang players ng Mapua noong 1991 Season 67, ang kanilang huling championship. Ang Season 100 champions alay raw ang panalong ito sa kanilang past players at supporters. Samantala may exhibit ang komite ng Kamara na nagpapakita ng maraming pakinabang at gamit ng bamboo o kawayan. Ibinida sa Bamboo Brilliance Innovations and Inspirations in Sustainable Designs ang ilang musical instruments gaya ng gitara at marimba. Meron ding baskets at mga dekorasyon sa bahay. Tampok din ang mga upuan at mesa sa eskwelahan na pwedeng higaan ng evacuees tuwing may sakuna. Isa ito sa mga proyekto ng DOST Forest Products Research and Development Institute. Mula naman sa pribadong sektor, pinangunahan ni Mrs. Carolina Jimenez ng Carolina Bamboo Garden ang talakayan sa halaga ng mga kawayan. Hinimok niya ang mga kongresista na magpasa ng batas para palakasin pa ang bamboo industry sa bansa. Marami raw kasing pwedeng gawin sa kawayan para baguhin ang maraming buhay, komunidad at ekonomiya. Magtatagal ang bamboo exhibit hanggang sa Huwebes, December 12. Incentivize bamboo cultivation and establish the Philippines as a global leader in the engineered bamboo industry. With your support, we can create a sustainable supply chain that not only meets global demand, but also uplifts our people and restores our environment. Mga pangunahing tulay sa Dagupan City nagliwanag dahil sa makukulay na pailaw at disenyong pampasko. Silipin sa report. Nagliwanag ang Dagupan City Plaza at maging harap ng City Museum sa formal na pagpapailaw ng Christmas attractions. Nagnining ang giant Christmas tree na napalamutian ng lalakihang ribbons at star lantern sa tabi nito. Naging instant attraction din ang giant star na may puso. Picture perfect din ang tunnel lights at star tunnel na kinagigiliwan ng mga bisita. Nagliwanag din ang Magsaysay Bridge at Quintos Bridge dahil sa kumukuti-kutitap ng mga pailaw na may temang Star Ka sa Puso Ko. Nagliwanag din ang buong paligid ng munisipyo ng bayan ng Talavera sa Nueva Ecija. Nagsuot pa ng costumes ang ilang magulang kasama ang kanilang mga chikiting. At dahil Magical Talavera 2024 ang tema, may mga nag-perform ng mga naka-costume na Disney characters, mga cartoon character, magicians at clowns. May 2 artificial snow din, fireworks display at may libreng bibingka, hotdog, lugaw at pandesal na hindi pinalampas ng mga residente. Pinailawan na rin ang higanteng Christmas tree sa harapan ng provincial capital sa Ilocos Norte. Mayroong 100 na parol na nakasabit. Tila isang malaking regalo ang gusali ng Kapitolyo. May libre ding pagkain at ice cream na dinumog ng mga tao. Nagliwanag naman ang Christmas tree at ang ilang malalaking parol na hugis araw sa harapan ng Lawag City Hall at paligid ng Aurora Park. Tila umuulan ng confetti kasabay ng fireworks display. Dinumog din ang pagpailaw ng Christmas tree sa Dingras, Ilocos Norte. Maliwanag sa harapan at paligid ng munisipyo. Sa San Juan, Ilocos Sur naman, Fairyland-inspired ang Christmas decorations. Kinagigiliwan ng mga chikiting ang Christmas vibes ng munisipyo na super enjoy ang mga ito sa pagpapapicture. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ito
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, makulimlim at maulan ang panahon sa malaking bahagi ng bansa dahil sa iba't ibang weather systems. Patuloy ang pag-iral ng Intertropical Convergence Zone o ITZZ, shearline at amihan. May localized thunderstorms din na posibleng magdulot ng ulan. Base naman sa datos ng Metro Weather, mataas pa rin ang tsansa ng ulan sa Cagayan, Isabela, La Union, Nueva Vizcaya, Aurora, Bulacan, Pampanga, Zambales at Benguet. Malalakas ang ulan sa ilang probinsya kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa dahil naman sa localized thunderstorms. Anak ng OFW at poultry farmer na tubong Mangaldan, Pangasinan, top 4 sa katatapos na Civil Engineers Licensure Examination. Atin siyang kilalanin sa report. Nag-uumapaw na kaligayahan ang nadarama ng mag-asawang Arnold at Daisy matapos makapasa at makasama sa top 10 ang bunsong anak sa katatapos na Civil Engineers Licensure Exam. Higit pa raw sa pinagdasal ng mag-asawa ang ipinagkaloob sa kanila ng Diyos. Sulit daw ang bawat hirap at sakripisyo ng mag-asawang OFW at poultry farmer sa nakamit ng kanilang anak na si Craig William Ferrer. Papasalamat nga rin ako kay Lord kasi yun palagi ang sinasabi ko na i-guide niya po yung anak ko. Kahit wala po ako dito, nang matagal, malilit pa sila ma'am, nung iniwan ko sila. Nag-aaral pa rin silang mabuti ma'am. Batid daw ng 22 anyos na si Craig ang pagsusumikap ng kanyang mga magulang para mapagtapos silang magkakapatid sa pag-aaral. Kaya naman, wala siyang sinayang na sandali sa pag-aaral. Nagtapos siyang magna cum laude sa isang universidad sa Baguio City noong July 2024. Noong nakaraang buwan, nag-take siya ng licensure exam at hindi raw niya inaasahang magiging top 4 siya sa eksaminasyon. Inspiration ko po yung pamilya ko. Sabi ko po I'm doing it for them. Tsaka yung sarili ko na din po para sa future ko. Pinatunayan naman ni Joash Normie Duldulaw, tubong Soluson na Ilocos Norte, na hindi hadlang ang kahirapan sa pagkamit ng mga pangarap. Rank 10 siya sa katatapos na Civil Engineers Licensure Examination. Iginapang daw ng kanyang ama na isang magsasaka tricycle driver ang kanyang pag-aaral. Sa mga parents ko, naging inspirasyon ko sa tagumpay na ito. Especially na isa akong anak, I strive hard talaga para makamtan ko ang aking mga pangarap. Jasmine Gabriel Galvan, 1 North Central Luzon. 1 North Central Luzon at iba pang programa at personalidad ng GMA Network, wagi sa 11 Paragala Central Luzon Media Awards. Narito ang report. Ginanap sa Holy Angel University sa Angeles City, Pampanga ang Paragala Awards upang kilalanin at bigyang parangal ang mga media practitioner sa Central Luzon. Sa pangunguna ng Communicators League na binubuo ng BA Communication students, binuo ang Paragala Awards na isang Kapampangan word na ibig sabihin ay to give recognition. Ngayong taon, umani ng parangal ang ilang programa at personalidad ng Kapuso Network sa 11th Paragala Central Luzon Media Awards. Kinilala ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon bilang Central Luzon's choice for local television station. Bukod dyan, ang nangungunang news program sa bansa na 24 oras. Award din ng Paragala Crisis Coverage Award at Eye of the Nation Award for News Program. Si Jessica Soho naman ang awardee para sa Voice of the Society Award for Journalists. Maging ang kapuso mo Jessica Soho ay awardee rin para sa Voice of the Society for Magazine Show. Habang nakuha ng Eyewitness ang Voice of the Society Awardee for Documentary Show. Si Cara David naman ang nakakuha ng Paragala Vanguard of Reality Award sa kanyang episode na Magtanim ay Di Biro sa programang Eyewitness. Habang Merit on Health Education Award ang Pinoy MD at Pinnacle of Art and Culture and Television Program ang Biyahe ni Drew. Awardees din para sa Catalyst for Science Exploration ang GMA TV program na Amazing Earth. Kinilala rin bilang face of televisual brilliance ang unang hirit host na si Susan Enriquez. Paragala basically is a celebration of truth
the people who are fighting for truth and also the people who are behind the camera. CJ Torida, One North, Central Luzon. Mga kapuso, 15 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.